sa loob ng 5 araw na dito lamang siya dumadapo, napipreserve mga boss, yung kanyang lakas. Magandang buhay mga boss. Happy New Year sa ating lahat. Sa mga gagawa pa lamang ng kanilang flying pen, ito ang pinaka-updated na design na aking mairerekomenda sa inyo. Ang sukat ng aking flying pen ay hindi sa pangkaraniwan. Ang lapad nito ay mayroong 5 feet. Ang haba naman ay 9 feet at ang taas niya, mga boss, ay 10 feet. At ang ginamit kong pinakadingding sa ibaba ay yung yero na galbalom, mga boss. Ganon din yung kanyang bubungan. Pero dito mga boss, pansinin nyo, yung bubungan ay medyo naka-overlap sa size ng ating flying pen. Ang kanyang purpose mga boss ay syempre, unang-una, magbibigay ng shade sa loob ng ating flying pen at kayang-kaya niyang salagin yung pagtulo ng ulan papunta sa loob. At yung aking ginamit na kanyang frame ay corrugated round bar na may size na 10 mm. Mas matibay, hindi naman ganun kamahal, pero sulit na sulit dahil itong design na ganito mga boss ay maaaring tumagal ng 10 to 15 years. At doon po sa mga ngayon pa lang makapanood ng aking vlog tungkol sa ating multi-purpose flying pen, ang ginagamit ko po ditong dingding ay yung 3/4 size na chicken mesh. Kung maaari po mga boss, ay gumamit na kayo ng wire na chicken mesh. Huwag na po yung plastic para secure yung inyong manok sa loob at siguradong hindi mapapasok ng natural predators katulad ng sawa, bayawak, asong gala, owl sa gabi, yung daga mga boss na pwedeng umubos sa ating mga sisiw at kung ano-ano pa na natural predators. Itong multi-purpose flying pin natin mga boss ay syempre may bisagrayan na 2 o kaya ay 3. Depende na po sa inyo mga boss at pwede itong ipadlock para iwas nakaw. Diretsahin na natin mga boss. Baka naman sabihin ninyo, flying fin po yan, napakadali lang po yung baliktarin kahit yan po ay materialis puertes para makapasok yung ating kaibigan na gustong umarbor ng ating manok sa loob ng walang paalam. Nagkakamali po kayo dahil ito pong flying pin na to ay kailangan lagyan ninyo dito ng triangular flat bar. Bawat sulok, mga boss. At mas maganda kung ito ay dagdagan nyo sa pinakaparteng gitna ng flat bar. At yung flat bar na yan mga boss ay inyong bubutasan na ganyan. At lagyan nyo siya ng lock T-bar at dyan nyo siya ipapasok para kung sakali man may intruder na gustong magnakaw sa inyong manok na nasa loob or sa inyong tryo, yan po ay mahihirapan siya dahil yan po ay naka-lock ng T-bar. Yan. Ipupukpok nyo po yan mga boss. May pinakapadul siya kung tawagin sa amin sa Ilocano. Yan, nakapukpok po yan. Kaya safe po yan. Hindi po yan basta may tutumba ng malakas na hangin or yung ating kaibigang hindi nagpapaalam na kukuha na lang basta ng ating pinagpagurang manok. Kaya yan din po ay
movable. Dahil kung gusto nyong ilipat, bubunutin nyo lang itong pinakalak niya na T-bar para may ilipat nyo kung gusto nyong ilipat ng lugar. Okay, diretso na tayo mga boss sa ating topic na paggamit ng ating flying pen bilang kasama sa ating rotation method sa pagkukondisyon ng ating panlaban. At para ma-maximize natin ang purpose ay kailangan natin ang tulong ng ating elevated roasting pole. Magmula dito hanggang dito, ang distansya po niyan mga boss ay 2 feet. At magmula dito mga boss, sa kabila hanggang sa gitna, yan po ay mayroong 2.5 feet. Para mayroon po kayong reference point. Dito na papasok mga boss kung bakit ko ginawang 5 feet ang lapad ng aking flying pen. Dahil kalimitan sa ating mga manok, bago lilipad yan pataas, ay pumapagaspas muna. At gusto ko na hindi sila nag-aalinlangan na tatama yung kanilang pakpak sa dingding ng ating flying pen bago sila mag-take off pataas. At dito rin papasok kung bakit ko ginawa na 9 feet yung aking ginagamit. Para may choice yung ating manok kung saan siya pupwesto para makabuelo pataas sa kanyang roasting pole. Ito rin ang dahilan mga boss kung bakit ginawa kong 10 feet ang height ng bubungan ng ating flying pen. Dahil yung ating roasting pole mga boss ay mayroong maximum height na 7 feet. Gusto ko na yung aking manok ay hindi tumatama yung kanyang pakpak kahit magpapagaspas pa siya hanggang gusto niya pag nasa ibabaw na siya ng aking roasting pole. Hindi tatama yung kanyang bagwis sa pinakabubungan ng ating flying pen dahil mayroon siyang allowance na 3 feet mga boss. At yan ay sapat na para malayang makapagaspas hanggang gusto niya na hindi sumasabit yung kanyang pakpak sa bubungan. Katulad nung dati mga boss, sa unang araw ng paglalagay ko ng aking manok dito sa loob ng flying pen, isiniset ko sa minimum height na 4 feet yung aking roasting pole. 2 araw yung ating manok na akyat panaog sa taas na 4 feet. After 2 days, itataas ko na naman yan ng isang pie, magiging 5 feet na mga boss. Kaya nakikita nyo, kaya ko hinabaan ito para may choice yung ating manok kung saan siya pupesto. Kung gusto niya dito, kung gusto niya dito, mayroon siyang choice. Pwede niyang ipwesto yung kanyang sarili kung saan siya mas komportable para maabot yung height na 5 feet. Sa taas na 4 feet, mga boss, ay kayang-kayang liparin pa yan. After 2 days, gagamit na siya ng taas na 5 feet. At dito nyo na mapapansin mga boss na mababawasan na yung kanyang pag-akyat at pagbaba sa kanyang roasting pole dahil medyo mataas na yan. At mayroon talagang mga tandang, mga boss, na ayaw na niyang lumipad sa taas na 5 feet. Ganito ang diskarte dyan mga boss para mapilit natin yung ating manok na lumipad at tumuntong sa kanyang
roasting pole. Ang aking ginagawa mga boss ay napaka-simple lamang. Ginagamit ko yung libido, yung natural libido ng ating manok para mapipilitan siyang umakyat panaog sa taas na 5 feet at natitraining siya araw-araw nang hindi niya namamalayan. Sa bawat lipad niya mga boss, pataas at pababa ng ating roasting pole, nadidevelop yung muscle ng kanyang mga pakpak, yung kanyang balakang at tuhod. Ganito ang aking ginagawa mga boss. Pinapakawalan ko dito sa paligid ng 1 hanggang 2 inahin at hinahayaan ko dyan sila na umiikot-ikot. At syempre, dahil siya ay tandang at naririnig niya na mayroong magandang pulet or inahin na umiikot-ikot sa kanyang paligid, pero hindi niya nakikita mga boss, dahil dito pumapasok yung role ng ating galbalum na dinding. Yan po talaga ang role ng ating yero para hindi makita nung ating manok na nasa loob ng kanyang flying pen ang nangyayari sa labas ng kanyang kulungan. At syempre, dahil sa kanyang curiosity, siya po ay mapipilitang lumipad para madungaw man lang niya yung kagandahan ng pullets na umaali-aligid sa kanyang kulungan. At syempre mga boss, natural. Pag umakyat siya dito, ay matatanaw niya. Tataas yung kanyang libido at pipilitan niyang mapalapit man lamang or makakasta. At ang gagawin niyan mga boss ay syempre, bababa siya ulit. Kakahig-kahig sa gilid ng ating yero. Pero dahil nga nahaharangan yan ng galbalong, hindi niya nakikita, kundi yung tunog lamang or yung salita lamang nila ang nagkakarinigan. Kaya natural ng ating tandang na magkakahig dyan mga boss. At syempre, yung kanyang pagkakahig ay natitrain na rin yung kanyang mga tuhod at muscle sa hita para lumakas at ma-develop. Pag mapansin na nung ating tandang na hindi niya man lang makita or masilayan yung inahin na nasa labas, no choice siya kundi lilipad ulit mga boss para madungaw man lamang yung ating teaser hen na nasa labas. Sa kanyang pagtaas panaog, hindi niya namamalayan na nasasanay na pala siya at very easy na naliparin yung taas na 5 feet. At syempre, nasa mode of training tayo mga boss. After 2 days, itataas na naman natin yan sa taas na 6 feet. Ganun na naman ang mangyari mga boss. Taas baba pa rin siya dyan. Dahil nga sa teaser natin na inahin na umikot-ikot. Pero pagdating ng another 2 days, syempre, itataas na natin yan sa maximum height na 7 feet yung ating roasting pole. Diyan na mga boss na mauobserbahan nyo ulit ang pagdalang ng kanyang pagtaas at pagbaba. Dahil nga mahihirapan na siya na abutin yung height na 7 feet. Kahit pa yan mga boss, may teaser tayo na inahin no umaali-aligid, ay mapapansin nyo talaga ang pagdalang ng kanyang pag-akyat sa taas na 7 feet. Ganito ang ating gagawing diskarte para maengganyo siya kahit nahihirapan or para pilitin niya
yung kanyang sarili na lumipad pataas sa taas na 7 feet. Naalala nyo mga boss, yung purpose ng ating galbalong kung bakit natin yan hinarangan ng yero na walang kabutas-butas. Tama yung iniisip nyo mga boss, para maharangan yung kanyang paningin sa nangyayari sa labas ng kanyang kulungan. Same idea mga boss ang ating gagawin. Dinadagdagan ko yan ng isang layer ng sako mga boss. Kahit anong bagay, pwede ring tela mga boss. Yan. So, itinataas natin, bali, yung kanyang pinakadingding para hindi niya nakikita yung inahin na umiikot-ikot sa kanyang kulungan. Dahil nga, buo ang pagkalalaki at matsyong-matsyo yung ating kinukondisyong manok, baliwala sa kanya yung pagod para makita niya lamang yung ating teaser hen na umikot-ikot sa labas ng kanyang flying pen. Kaya no choice siya mga boss para piliting abutin yung height na 7 feet. Katulad nga nung purpose ng ating elevated roosting pole, magtatagal siya dyan mga boss ng 4 days. At sa loob ng 4 na araw na yan, na taas, panaog siya, magiging baliwala na lamang sa kanya yung height na ganyan nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa ma-develop yung kanyang mga muscle, yung kanyang pwersa, para very easy na lamang sa kanya yung pag-akyat sa taas na 7 feet. After 4 days, yan po ay ating ibinababa hanggang sa maabot niya yung normal height na 4 feet. Napakahalaga po sa ating mga warriors na ma-develop yung kanilang wing power para sa oras ng kanilang laban. At take note mga boss hindi lang pakpak, pati balikat, balakang at tuhod ang napapalakas ng pinag-combine nating flying pen at roosting pole. Dahil pagtungtong dyan nung ating warrior, yan po ay shaky. At syempre, mag-e-exert siya ng effort para mabalance yung kanyang sarili sa taas ng ating roosting pole. Dahil yan po ay tubo, nagsishake po yan, nagsishake na ganyan na parang sanga. Sa ganong proseso, unti-unti na di-develop yung kanyang mga tendons at mga muscles sa hita. Sa ganong proseso, syempre mga boss, lumalakas yung kanyang tuhod at balakang na nagagamit niya sa oras ng kanyang laban. 5 days before the fight. Linawin natin mga boss 17th, 18th, 19th, 20, 21. Yung pinaka 22, yun po yung kanyang araw ng laban. Kaya 5 days before the fight. Okay, maliwanag na tayo mga boss 5 days before the fight mga boss. Hindi ko na siya pinapagamit ng flying pen with roosting pole. Assuming mga boss na hindi pa kayo kumpleto ng gamit. Okay, mayroon na kayong scratching pen pero wala pa kayong ruweda na pagpapailawan. At wala pa din kayong keeping pen mga boss. Dahil nga, baguhan pa lamang kayo.
ganito ang aking ginagawa mga boss. Pagdating ng 17th day or 5 days before the fight, tinatanggal ko na yung aking roasting pole. Dahil ito ay nakapundasyon lamang ng semento at aking ibinaon lamang dyan mga boss, yan po ay aking inaalis na. At gumagawa ako dito ng portable roasting pole at dyan na siya lumilipad pataas, pababa, at ang taas ng aking portable roasting pole mga boss ay nasa height na 2 to 2.5 feet lamang. Bakit? Let me explain mga boss. Para makapagpahinga mga boss yung mga napagod na muscle at tendons nung panahon ng kanyang training period at may sapat pang oras para manumbalik at ma-develop yung breast muscle ng ating manok sa loob ng 5 araw na dito lamang siya dumadapo, napipreserve mga boss yung kanyang lakas bago sa oras ng kanyang laban. At kung wala pa kayong gadas mga boss na pagpapailawan ng inyong manok, pwede na rin kayong maglagay dyan ng bumbilya mga boss kung sakaling derby ang inyong sasalihan. Napaka convenient na mga boss na dito nyo na rin siya palakarin. Ito na rin mismo ang gagawin nyong keeping pen ng inyong panglaban. Paano? Katulad ng sinasabi ko mga boss, tayo po dyan ay naglalagay ng roll up. Pwede kayong gumamit nga ng sako, pwede kayong gumamit ng tela para matakpan yung paligid ng inyong flying pen nang hindi napipigilan totally yung pagdaloy ng sariwang hangin. Ang importante lang mga boss ay maiwasan ang pagkadistorbo sa loob ng kanyang flying pen para makapagpahinga siya ng maayos bago nga ng kanyang laban. At bago ko makalimutan mga boss, para hindi masubrahan sa exercise ang inyong manok, ganito po ang aking ginagawa sa paggamit ng flying pen with roasting pole. Ang performance, excitement, libido, at energy level ng ating mga manok ay hindi pari-parehas. Pag-stag mga boss, hindi niya yan namamalayan. Lipad yan ng lipad, kalaykay yan ng kalaykay, hindi yan mapakali, lalo na kung may teaser nga tayo sa labas ng kanyang flying pen na umiikot-ikot. At dahil sa ganun mga boss, mapapansin nyo na yung inyong stag ay ninipis bigla or mawawala yung muscle ng kanyang dibdib. Kahit po mga boss, yung cock, para sure na maiwasan yun mga boss, na hindi masobrahan, hindi ma-overtrained. Pag stag normally, inire-recommenda ko mga boss na ilagay nyo lamang ang inyong stag sa loob ng 1 oras. At sa loob ng 1 oras na yan mga boss, pag nakaisa, 2 hanggang 3 akyat panaog ay sapat na yan bilang kanyang exercise. Kahit sa height na 7 feet mga boss, makaisa dyan or 2 akyat panaog yung inyong manok ay okay na. At pagdating naman mga boss, sa pagkukondisyon ng ating mga cocks, gamit ng ating multipurpose flying pen at roasting pole, inilalagay ko lamang sila sa loob ng 1.5 oras. Makaisa, 2,
hanggang 3 akyat panaog lamang siya mga boss, kahit sa amang level ng ating roasting pool, ay sapat na bilang kanyang exercise.